Kagad nag-clash ang dalawang grupo, Scavenger Guild versus Agent Guild, Shadow Soldier versus Hunter. May advantage sa dami ang Shadow Soldier, ngunit may advantage rin ang mga Hunter since sila ay mga tao, nasa kanila ang advantage ng strategy at timing. Gumawa ng defense positioning ang Scavenger Guild. Sa pamamagitan nito, nakabuo sila ng isang napakalawak na creation magic shield, habang mabilis na sumalakay ang mga Shadow Soldier. Hindi nakapasok ang mga Shadow Soldier dahil parang pader ang shield na ginawa ng Scavenger Guild sa sobrang laki, kaya tumilapon lamang ang mga ito. Ngunit mayroon din namang mga Shadow Soldier na kayang lumipad para pasukin ang kalaban. Subalit pahirapan pa rin para sa mga Shadow Soldier dahil wasak ang aabutin nila kay Thomas Andre. Napansin ni Thomas Andre si Tosk na naka-giant mode habang gumagamit ito ng magic spell, Helm of Protection. Itinuon niya ang kanyang lakas sa paa upang makatalon ng mataas, kaya basag ang shield ni Tosk at wasak ang ulo nito. Naglanding si Thomas Andre sa itaas ng gusali, habang si Jinwoo ay kalmado lamang nakatayo at isa-isa niyang pinatumba ang mga hunter na gustong sumubok na kalabanin siya. Ngunit napansin niyang paparating na si Thomas Andre sa kanya. Kagad nagdash si Ion upang harangan gamit ang malaking shield. Ngunit pasimpleng binalibag ni Thomas Andre si Ion sa lakas ng braso nito. Subalit nagulat si Thomas Andre dahil biglang nawala si Jinwoo at napansin niyang nasa tabi na pala ang ating bida. Nagdash si Jinwoo upang mag-unleash ng atake direkta sa katawan gamit ang Demon King Dagger. Ngunit nagulat ang ating bida mga lods dahil hindi man lang bumaon ang Demon King Dagger sa sobrang tigas ng katawan ni Thomas Andre. Kagad sinuntok ni Thomas Andre ang balikat ni Jinwoo, kaya tumalsik ito sa itaas at sinabing, ano sa tingin mo ang isang national level hunter? Isang joke? Kaya ipaparamdam daw niya kay Jinwoo ang kaibahan ng kanilang lakas at lalamunin daw ito ng takot. Ginamit ni Thomas Andre ang isang skills upang kontrolin ang katawan ni Jinwoo sa itaas at napansin ng ating bida na isa itong telekinesis. Kaya ginamit din niya ang Commander Authority upang i-smash si Andre sa ground. Napa-what the hell si Thomas Andre sa kanyang naramdaman dahil parang dinurog daw ang kanyang buong katawan papunta sa lupa. At kahit hinila niya si Jinwoo gamit ang telekinesis, naghanda pa rin ito ng suntok papunta sa kanya. Sa pulang mukha ni Thomas Andre sa suntok ni Jinwoo, kaya muling itong tumalsik at napansin niyang dumugo ang kanyang bibig. Nagdash na naman si Jinwoo sa harap ni Thomas Andre at sinabing, anong sinabi mo kanina? Ipaparamdam mo ang kaibahan ng ating lakas at lalamunin sa takot, kaya nagsagawa ng mabilis na atake si Jinwoo sa iba't ibang parte ng katawan nito. Sinabi ni Thomas Andre, o sige, hindi na kita mamaliitin habang unti-unting nag-fully change ang buong katawan nito at binigas ang salitang reinforcement. Lumipat ang eksena kay Mr. White. Gusto ng kanyang kasama na magpaliwanag ito kung ano talaga ang nangyari. Ngunit wika ni Mr. White, wala na daw oras para mag-explain pa siya. Sinabi nito, isa lang daw normal na civilian itong si Mr. White at hindi isang hunter. Dahil kapag ang pangyayaring ito ay lumalaki, ang lahat ng tao ay malalagay sa panganib. Sa moment na ito, naisip ni Jinwoo na si Thomas Andre ay isa sa 4 na tao na nagpo-possess ng kapangyarihan ng isang ruler. At malamang sa malamang, si Thomas Andre ay isa sa mga hunter na nakasurvive sa Kamish Raid. Ibig sabihin, ang 4 na national level hunter ay nagpo-possess ng kapangyarihan ng mga ruler. Naunang sumalakay si Jinwoo, ngunit nakita niyang hindi mapipigilan ang ataking nito ni Thomas Andre para sa kanya, kaya umatras ang ating bida. Nag-collapse ang buong ground to the point na dinurog talaga niya ang lupa na kinatatayuan niya. Nagulat si Jinwoo sa kanyang nakita dahil naghanda si Thomas Andre ng napaka-unusual na skills. Isang maliit na bulang itim ang nasa kamay ni Andre at binigas ang salitang capture. Nagkagulo ang lahat ng mga hunter at nagsisitakbuhan at sinabing lumayo na sila kaagad kay Thomas Andre. Ang maliit na bolang itim kanina, ngayon ay sobrang laki na. At makikitang hinigop nito ang lahat ng nasa paligid dahil ito pala ay isang black hole. Hindi makapaniwala si Jinwoo na kayang gumawa ng black hole ni Thomas Andre. At kung hindi dahil sa Commander Authority, kanina pa siyang nahigop. Inobserve ng black hole ang lahat ng nasa paligid nito, kaya nawasak ang mga gusali at iba pang object. Maya-maya, tapos na ang black hole at nabura ang lahat ng nasa paligid ni Thomas Andre at sinabi niyang hindi na siya magmimintis sa pagkakataon na ito habang tinititigan si Jinwoo. Pagkatapos, maraming sugatan na hunter ang nadamay sa matinding black hole, kaya sila ay nagtulong-tulong upang makaalis kaagad sa lugar. Naghanda si Thomas Andre upang salakayin si Jinwoo at makikitang kalmado lamang nag-aantay ang ating
bida, kaya nang nakalapit si Thomas Andre ay pasimpleng inapakan ng ulo nito upang makapag-create ng distance. Gumamit ng skills telekinesis si Thomas Andre upang hindi makatakas ang ating bida, kung kaya't ginamit din ni Jinwoo ang Commander Authority upang hilain din si Thomas Andre at makikitang parang naghanda si Jinwoo ng matinding suntok. Nagets ni Thomas Andre na gusto siyang hilain ni Jinwoo upang pabagsakin gamit lamang ang malakas na suntok, kaya masaya niyang tinatanggap ang hamon na ito. Inipon ni Thomas Andre ang kanyang physical strength power sa kamao para sa matinding sagupaan ng kanilang lakas at makikitang gumawa ng malakas na impact ang pag-lash ng dalawang kamao, ngunit unti-unting nagdadurog-durog ang reinforcement armor ni Thomas Andre sa lakas ng suntok ni Jinwoo na sobrang ikinagulat niya sa moment na ito habang ang ating bida ay parang wala lang. Tumansik si Thomas Andre at tumagos ito sa bubong ng gusali kung kaya't ang structure ng gusali ay nagkawasak-wasak. Ngunit mas lalong nagwala si Thomas Andre at kagad itong bumangon para harapin si Jinwoo. Habang ang ating bida ay gumawa kaagad ng pagsalakay, ngunit sinalubong ito ng malahiganting kamao, kaya umiwas muna ang ating bida. Ang suntok ni Thomas Andre na iniwasan ni Jinwoo ay gumawa ng napakatinding pinsala sa mga gusali, to the point na nahati nito ang ground sa sobrang lakas. Nagulat si Thomas Andre dahil nagawang mag-grab ni Jinwoo ang horn ng kanyang helm armor at mabilis itong nagnikit direkta sa kanyang mukha, to the point na nagkaroon ng crack ang reinforcement armor nito. Dumating na ang taga-Federal Bureau of Hunter at hindi sila makapaniwala sa kanilang naramdamang mana intensity sa paligid at napatanong kung anong klaseng monster ang naglalaban ngayon. Muling dumadagundong ang bakbakan sa pagitan ni Jinwoo at Thomas Andre at nagkaroon na naman ng matinding damage. Ngunit bigla silang nagulat sa kanilang nakita dahil si Thomas Andre binugbog ni Jinwoo at makikitang walang tigil na minakmak ng kamao ng ating bida ang national level hunter. Hindi na mapigilan si Jinwoo habang napatanong sa sarili si Thomas Andre kung paano nagkaroon ng speed and power ang isang mage type hunter. Ramdam niya ang bagsik ng kamao ni Jinwoo at naisip niyang parang matatalo na siya sa laban. Ngunit ito ay napaka-imposibleng paniwalaan at hindi siya papayag. Kaya pilit niyang ginrab si Jinwoo kahit nahihirapan at sinabing siya ang The Great Thomas Andre, ang the strongest national level hunter. At hindi ito sapat para talunin siya ng ganun lang kasimple. Tumalon si Jinwoo at makikitang basag na ang mukha ni Thomas Andre. Ngunit bumalik ang ating bida mga lods, biglang naglanding sa likod ni Thomas Andre na may kasamang elbow punch at sinabing, "Di ba sinabi ko na kanina, hindi importante kung sino ka." Saksi ang lahat ng Scavenger Guild Hunter at ang taga-Federal Bureau of Hunter kung paano binugbog ni Jinwoo si Thomas Andre gamit ang kamao. Habang sinabi ni Mr. White, "Pakiusap, tama na yan, Jinwoo." Patuloy pa rin si Jinwoo kahit bugbog sarado na si Thomas Andre at tuluyan ng nawasak ang reinforcement armor nito. Kung kaya, kusang sinabi ng National Level Hunter, tapos na ang laban, siya ay talo na. Tumigil na si Song Jinwoo at hindi makapaniwala si Mr. White na nagawang talunin ni Jinwoo ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Kaya kaagad niyang inutusan ng isang healer na i-heal kaagad si Thomas Andre. Wika ng healer, ang mga buto daw nito ay nagkadurog-durog at hindi niya ito mapapagaling na siya lang mag-isa. Kailangan niya ng team effort. Dagdag pa nito na nakakayanan lang ni Thomas Andre ang pinsalang ito dahil isa siyang national level hunter. Ngunit kung isang simpleng hunter ang nakatanggap ng ganitong pinsala, ay parang pinatay daw ng 10 ulit. Wika ni Mr. White, wala naman siyang nakitang may namatay sa insidente. Nagkaroon lang ng injured ang mga hunter, kaya nagpapasalamat na lamang siya na hindi lumala ang pangyayari. Ngunit may tumawag kay Mr. White at sinabing si Wang Dongsu ay hindi na humihinga at si Song Jinwoo bigla na lamang nawala na parang hangin. Pagkatapos, ipinakita ang magandang tanawin ng Seoul, Korea. Habang nasa itaas ng gusali si Song Jinwoo kasama ang bago nitong Shadow Soldier. Nakipag-switch si Jinwoo kay Bero gamit ang Shadow Exchange. Sa ngayon, si Bero ay ginagawang lahat na makakaya para lang pagalingin si Jinwoo. At sinabi niya sa kanyang kasamang Shadow Soldier na matagal na rin daw itong hindi nakabalik sa Korea.
Kaya ano sa tingin daw nito ang tanawin ng soul? Sagot ng Shadow Soldier, My King, bigyan mo ako ng pangalan. At makikita natin ang isang panibagong level 1 rank general na kagaya ni Vero ang bagong Shadow Soldier ni Jinwoo. Tugon ni Jinwoo, paano kung papangalanan kitang Greed since namatay ka dahil sa pagiging greedy? Ano sa tingin mo ang bago mong pangalan, Wang Dongsu? At sagot ng Shadow Soldier, Thank you, my king. Pagkatapos inutusan niya itong ibaba ang ulo nito na parang pinaparusahan.